Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po. Welcome po mga kapatid, mga kaagapay, mga kachokaran dyan. Hello, good evening dito sa ating Heartline Friday Night Edition. Ito po ang inyong Kuya Pilola Harca na patuloy na nagbibigay sa inyo ng program natin dito sa Heartline Friday Night, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito sa Heartline. Kamusta na kayo mga kaagapay? Tayo patuloy pa rin napapakinggan sa radyo sa 702 DCAS AM and napapanood din sa Facebook. At patuloy tayong binibigyan ng suporta ng Far East Broadcasting Company Philippines para sa pagpapatuloy ng ministry sa pagsagot ng ating mga katanungan tungkol sa buhay. Kamusta kayo mga kaagapay, mga kapatiran dyan sa iba't ibang lugar, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao? Alam niyo po, pinagpipray natin ang lahat dahil simula po nung last time tayo nagkausap-usap, alam natin marami ng mga naganap. At siguro ito yung pagkakataon na tayo ay nagkakaroon ng mas higit na oportunidad na manampalataya sa Diyos dahil alam natin yung dangers ng mga posibilidad ng mga lindol, bagyo, lahat ng yan. At yung mga ginagawa din ng mga tao na hindi maganda, alam nating tayo ay mayroong kinakapitan na Diyos na may likha sa lahat. Tatalakayan natin yan, ano? At talagang mabuti ang Panginoon palagi sapagkat binibigyan niya tayo ng ayuda. Okay, explain ko yan mamaya. Ano? Pero bago tayo magtuloy, greetings sa inyong lahat dyan sa nakikinig all over the world, sa iba't ibang parte din ng ating mundo. Kaya nais kong ipaalala sa inyo, there are so many good things that are happening also. Hindi lang yung mga nababalitaan natin. At isa sa mga good thing is, kasama ko ulit dito, ang ating special counselor na kilala nyo na siya. Ang aking, high school pa lang, kilala ko na ito eh. High school pa lang ako, kilala na niya ako. Yan, ganyan siyang ka-close sa akin at ninang ko yan sa kasal. Walang iba, ang kilala nyo na, wala nang iba kundi si Ate Lou Mandalupe. Hello, Ate Lou! Hello, magandang gabi sa inyong lahat na nakikinig sa Heartline. Ayan, ako, very special talaga to si Ate Lou. Parang paganda ng paganda at mukhang bumabata tayo ah. Parang Paurong. may iniinom ka ba dyan o may nilalagay ka ba sa mukha? Parang bumata ka. Wow. Praise God, ano? Si Ate The Lou, joy of the Lord. yes, the joy of the Lord is our strength at ang kagandahan din ng ating sarili ay dahil sa pagbubunyi sa Panginoon. Ang ating counselor na si Ate Lou, baka di nyo alam, siya ay psychotherapist. Nag-handle siya ng mga marriage, family issues, crisis intervention, trauma, at mga abuse cases. Siya ay registered guidance counselor. Nabalitaan ko nga na minsan nasa korte din si Ate Lou. No? At siya ay patuloy na nagbibigay ng member care sa kanyang Heart and Mind Counseling and Training Center. At patuloy pa rin sa pagbibigay ng service sa Creative Prime Movers at Philippine Association for Christian Counselors at sa Heartstream Resources Philippines. Mamaya, Ate Lou, batiin mo yung mga kasama natin dyan sa Heartstream. Ano? And yan, kasama, miyembro din ng PGCA, Philippine Guidance and Counseling Association. At syempre, hindi ko makakalimutan dahil mayroong missionary heart itong si Ate Lou eh. Kaya ano kayo no, church, nag-set up kayo ng church. Kamusta na pala yung church ninyo diyan sa 13 Grace Bible Church diyan sa Litex ba 'yon? Sa Payatas. Sa Payatas. Ayan. Yeah, sa Payatas. Patuloy na sa awa at tulong ng Panginoon ay lumalago. So,
Actually, we're celebrating October as Pastor's Appreciation Month na taon. Yes. Mag-60th din ang aking butihing may asawa. Yeah. May butihing asawa, ang aking partner in crime, in ministry. So, it's a joyful month for us. It is indeed. It's a joyful month. Mhm. And October ay tapos na. Bukas November na. Nako, grabe ang bilis. Oo. Mga kapatid, alam ko na pagka ganitong panahon, salamat sa Diyos dito sa Pilipinas, hindi na natin sineselebrate mga Halloween na yan, ang mga Western Mm-mm. perspective ng Halloween. Buti naman hindi na dahil Pasko na kaagad ang motif ng nung September pa lang, ginandahan na yung Merry Christmas dun sa aming mall. Pasko na. Oo, may Christmas lights na. May ano na nga doon sa building namin. Meron ng noong palang simula ng October, meron na Christmas tree, mga ganyan. Yeah. Pero alam natin na isa rin sa magandang katangian natin mga Pilipino, kaya naman tayo napapalapit sa Diyos, ay nagugunitan natin na mayroong kaluluwa ang bawat isa. Kaya mayroong mga araw ng kaluluwa, mayroon ding araw ng mga santo. At araw ng kaluluwa para alalahanin yung mga taong namatay. Ayan. Ako, ang gandang isipin to. Maya-maya matalakay natin yun. Pero alam mo, Ate Lu, ang mga listeners natin ay maraming tanong tungkol sa love life. Pero bago yung tungkol sa love life na yan, alam ko meron kang mga loved ones na gusto mong batiin. Okay? Ate Lu, go fire! Yes, ang aking better half sa ministry at sa buhay, Pastor Vic Mandalupe. Yeah. Yun nga, he recently celebrated his 60th birthday. So, Happy October birthday! Yes. Buong buwan ng Oktubre kahit na tapos na yung last day of the month. And of course, yung mga kasama ko sa Heartstream where we do missionary care, si Ate Meg Alag, si Ate Bonette Mangan, Doc Dada Habakon, Doc Susan Lim, Ate Betcha Chan, and Ate Lynn Ortal. Yan ang aking mga prayer support din when I do training, which I did again this October sa Tapaz, Capiz. So, kung san salamat sa Panginoon sa lakas kasi nadadala niya na ako ulit sa mga medyo malalayong lugar to continue talking about mental health. Itong tinuro namin dito, trauma-informed mga interventions kasi mga MSWD, Municipal Welfare Development Staff. Oh, wow, mga LGU ang mga napupunta. Praise God. Mission talaga yan. That's the mission. Yes. Yeah. Hindi lang tayo yung pang-church. Hindi lang pang-church, pang-munisipyo pa, di ba? Pang Pilipinas. Pang-buong Pilipinas. Ayan. Hindi lang pang-church, pang-buong Pilipinas pa. At mayan, alalahanin natin na ang ating pagiging Kristiyano ay hindi lamang para maging maganda buhay natin, kundi ma-share din natin yung mabuting kalooban ng Diyos doon sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Pati ang bayang Pilipino. Yan, ako. Ang dami-dami kong share sa'yo. Pagka natapos ko yung thesis ko, share ko sa'yo yan, Ate Lu. Yan. Ako. Well, ayoko nang pahabain to at gusto kong marinig na natin ang ating mga listeners. Meron sila mga katanungan agad eh. Ready na, Ate Lu? Yes. Nako. Kwentong love life yata tayo ngayon. Kahit October, Pero sige. February na. February and October. Ayan, Ayan, sige. Ito ang tanong ng ating unang listener. Sabi niya, sobrang heavy po ang nararamdaman ko ngayon. Nagustuhan ko ang may asawa at anak. Nako! Oh no! Ganon din siya sa akin. Nako! Ako! Ang hirap pong iwasan dahil gusto talaga namin ang isa't isa. Pero alam po naming mali. Ano po may papayan siya? Naalala ko, Kuya Clem, sumalangit naman. Naalala ko si nasa langit na. Nasa langit na si Kuya Clem. At nung naalala ko, nung nakikinig ako kay Kuya Clem noon, ganito yung tanong. Alam na nga niya mali. Ang sabi niya, ano gusto mo sabihin ko sa iyo? Tumakbo sa isip ko yung same words na, ano pang sasabihin ko? Alam mo naman palang mali. Yeah. O baka gusto niya, niyang i-negotiate kasi baka pwede namang medyo mali lang. Baka pwede namang kahit paano tama.
Ganun tayo eh, no? Ba, yung Luzon, Oo. Bargaining. oo, magbabargain. Alam nating Oo. mali, pero Mm-mm. tumatawad, baka naman, baka naman, yung mga ganon. Baka naman. Ah, yeah. Kung tao siguro yung kausap mo, pwede pang beke naman na ano, di ba? Kasi nga, minsan we tend to stretch and stretch. Mm, Pagkatingin natin, baka pwede pa. Pero mm, kasi, di ba, kapatid, alam mo rin naman ang salita ng Diyos, um, absolute na kung mali, mali. And ang ano nito, may consequence pag pinili mo yung mali. 'Di ba? mm, Pwedeng, okay, nakakalusot kasi nga pareho niyong gusto yung isa't isa, pero meron pa ring, at the end, 'di ba sabi nga, mm. sin is pleasurable for a time. For a But time. the end, yung dulo niyan ay Oo, kapahamakan. So, kapahama. pwedeng right now, it seems like you love each other so much that it feels so good. It feels right. Mm, Pero, yun nga pag mali, may consequence. And isa sa mga consequence niyan, buhay pa yung asawa. What oo, if, parang, 'di ba, oo, gumawa ng gulo yun dahil legal siyang kasal dun sa tao na yon. Tapos, may anak. oo nga, But patay. ang May anak pa. consequence nun, bawiin yung anak sa kanya. Dahil, 'di ba? Oo, May magiging pwedeng maging grounds ng oo, husband or grounds. Oo, for ng spouse niya na kunin yung bata. So, hindi sa, ano mo yun, killjoy ako. mm, Pero alam mo din na malaki yung danger kapag umalis ka sa plano ng Panginoon sa mm, buhay mo. yeah. Yung protection ng Panginoon ay hindi pwedeng sumunod sa iyo kung nandun ka sa maling daan. Yeah. Alam mo, Ate Lu, gusto kong i-share dahil marami ang nagtatanong tungkol dyan eh. Ano ba yung karunungan nung manatili ka doon sa taong mahal mo na ipinakasalan mo? Tapos pagka nagkakita ka ng iba, bakit kailangan mo maging loyal? Bakit kailangan nating suportahan ang bawat isa na maging tapat sa kanilang mga asawa? Yan yung unang wisdom na you have to explore. Ikalawang tanong bakit kailangan kong pigilan yung aking damdamin para sa isang tao, lalo na kung ito ay tungkol sa pagmamahal? Yun. Dahil hindi naman, Mm-mm. by the way, kailangan mo talagang pigilan yung damdamin mo dahil hindi porket damdamin mo tama na o pag-ibig na kaagad ang nararamdaman mo. Hindi. Mm-mm. Pero kung titingnan mo maigi, ang karunungan ng Diyos doon, ang pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon ay hindi nananakit ng kapwa. Hindi nagpapababa ng halaga nung asawa niya. So, kung mahal mo yung lalaki o yung babae, paano may asawa nila? Pera na, wala na. Kasi hindi ganun mag-isip ang Panginoon na parang tao. Ang Diyos, kinukonsidera din yung lahat, pati naman yung damdamin ng ibang tao. Ang lagay ba naman, ikaw lang yung masaya, yung iba, lugi. Miserable. Mm-mm. Oo, para lang ba sa'yo ang pag-ibig? Di ba Mm-mm. karapatan din naman ng lahat na makatanggap ng tunay na pag-ibig? Lahat dapat Mm-mm. merong karapatan na tunay na pag-ibig. Ngayon, yung hindi para sa'yo, wag mo nang kunin. Mm-mm. Yun. Pero kasi minsan na misinterpret natin yung pag-ibig na Hmm. emosyon lang. Oo nga yan kasi yung kalakaran Oo. Oo. Kasi yung kilig o kaya Mm-mm. yung bilis ng pintig ng puso, Oo. parang yung excitement, yun, Oo. we mistake it for love. Oo. Pero actually, those are fleeting emotions. Parang may panahon or saglit lang siya. And kung isipin mo, yan din naman yung naramdaman mo noon doon sa partner mo when Mm-mm. you decided to get married. Bakit mo siya pinakasalan kung hindi mo siya mahal? Mm-mm. So, baka na Mm-mm. iisip mo lang, hindi mo na siya mahal kasi nawala na yung kilig. O Oh. kaya Eh, nawala na yung gusto ko excitement. gusto kong i-share to. Iba yung pag-ibig, iba yung affection. Mm-mm. Affection ay yung nararamdaman mo na gusto mong kumiling sa kanya, gusto mong maging malapit, maging close, may affection. Nakakakilig talaga yun. Ang sarap ng pakiramdam nun. Kapag may taong nakayakap sa'yo,
May taong Mm-mm. nararamdaman mong nagke-care sa'yo. Whether alam niya kung future gagawin niya yun o hindi, wala. Pwede mong bulayin sarili mo. Ay, Mm-mm. bukas makalawa, alam ko tapat pa rin yan hanggang forever. Ganun. Pero Mm-mm. affection lang yun, which is different from true love. Dahil yung Mm-mm. true love, yan, ganda. Mm-mm. October tayo. Exactly. Love October at is true love. commitment. Oo, hindi siya yung pagka-feel mo lang, mahal mo. Oo. Pero pag naiinis ka sa kanya, hindi mo na mahal. Oo nga eh, Diba? hindi ganun. Andun yung Love is sakripisyo, di First ba? Corinthians 13. Mm. Sa Diba? totoo lang. So, an Oo. action word na kahit na naiinis ako sa kanya ngayon or I'm frustrated or I'm disappointed, yung desisyon na siya yung taong pinili kong mahalin at Oo. pinangako ko sa harap ng Diyos na mamahalin, Mm. hindi dependent sa emosyon. Yan. So, tutuloy mo pa din. You will continue finding ways para mahalin tong tao na to kasi siya yung binigay ng Diyos para sa'yo. Oo, yeah. Alam mo, nawala na yung pagtitiwala at pananampalataya sa iyong hinasalan, Mm-mm. sa iyong asawa. Kailangan matutunan mo ring manampalataya na may pag-ibig Mm-mm. at may kinikilos ang Diyos sa Kanya. Kahit na may mga bagay ka nakikitang hindi maganda, alam mo sa Mm-mm. kalagitnaan ng desisyon ninyo na mabuti, mayroong pinapairal ang Diyos doon sa mga mabuting desisyon na ginawa natin. Yeah. Ano, May reward ang pagsunod, pero may consequence or punishment din ang pagsuway. yeah. So, akala mo masarap sa umpisa, pero Mm. yun nga, ang dulo nung kasalanan o pagsuway sa Diyos Oo. ay pangit na consequence. Oo nga eh, yan. Oy, alam niyo mga kaagapay, alam niyo, kwentuhan niyo kami kung ano yung mga nararanasan ninyo, lalo na dyan sa area ng pag-ibig, sa relationship. Pag may maganda kayong mga gustong i-testify, share niyo sa amin para naman mabasa namin dito, para mapakita natin na hindi lahat ng iniisip natin na pangit tungkol sa relasyon nangyayari talaga. Meron din mga mabubuti dyan, ano? Mhm. Gusto kong makita ninyo na ang Diyos, kapag pinagtagpo kayo at kapag nagsumpaan kayo sa harapan ng Diyos, gumagawa din ng Diyos diyan. Hindi niya kayo pinapabayaan. Kasama ang Diyos dun sa pangako na yun eh. Oo. 'Di ba? Oo. At Kaya it's a threefold agreement. kaya kasama yung biyaya, kasama yung pagtitiis, kasama yung grasya, kasama yung hindi niya tatalikuran kahit na maraming Oo. problema. Sa hirap at ginhawa nga eh. Pero maraming hindi naniniwala doon. Maraming hindi naniniwala doon. Hmm, meaning, hindi mo tinutupad yung pangako mo. Ikaw yung nangako nun eh. Oo, parang Kayong dalawa oo. humarap sa Diyos. May basbas. Oo. Ang gusto ko So, kay Lord is that mm, yung anumang mabuting ginawa mo na ipinangako mo, hmm, suportahan ng Lord yun. yeah. Hindi Kaya nga pwede. let your yes be yes and your no be no. Ayan. So, tinutukan ka ba ng baril para, 'di ba, humarap sa Oo. dambana? Mm. So, minsan kailangan mo lang balikan na baka na lose mo lang yung first love, yung flash ng emotions kasi maraming nangyayari. Lagi nga Oo. sinasabi, life happens. Eh talaga namang ganun. So Mm. many things happen in life. Kailangan lang talaga itama yung perspective na ano yung makakabuti para sa lahat. Mm. Hindi lang Yes. yung udyok ng damdamin mo at that particular moment. Ako, ang sarap nun. Kaya mga kaagapay, life is a lot of things and it's included in God's plan for you. Kaya binabati kita mga kapatid, mga kaibigan, kaagapay, Mila Pascua, stay safe ka rin. Sabi niya, stay safe mga kaagapay. Efrain Martin Esteban, good evening po. Hello din, Kuya Pilo and Pastor Don. Ito yung greeting niya, Pastor Don. Kay Ate Luden, thank you. Ito po yung verse, Matthew 10:28, and do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. Matibay. Matatago. Tama naman. Matakot tayo sa Diyos. Sabi niya rin, I learned a lot from you po. Katatapos lang po pakinggan. Good night. God bless. Mapagpalang gabi kay Manay Christy Hupanda. Tunay pong lahat ng inyong nabanggit
Tanging ang Diyos ang may alam kung ano po makakabuti sa ating lahat. Ay, amen. Ayan. Tugmang-tugma sa atin, ano. Ang love, ganun din. Kung anong pinakamakakabuti, ang Diyos lang nakakaalam talaga. Kaya magtiwala sa Diyos. Kay Jennifer Arilica sa tingin, amen. Nora Cancela, thank you. God bless din. And Ate Leonida Sacada Rubio, good evening din, Friday. Ngayong Friday sa Heartline. Elsie Oblepias, God bless, 702. God bless din from Rosalinda Buico. Kay Perlita Hinahon, Takneng Novelo. Thank you very much. Happy Friday din sa inyo. At ako, marami pa tayong mga kasama na igigreet ako. Love na love namin kayo. Ate Ayan Laharca, kapatid ko. Hello ate, ang pinakamaganda kong kapatid. Yan, kapag kaharap kita, pinakamaganda ka na. Okay, sige. Ate Mila Pascua, Pastor Don Reyes, Lordan Maulyon, Letty Martinez, Aaron Gacho, Rowena Castro, Elizabeth Lopez, Azul Margie Dipon, Reynaldo Caimol, Axonic Aviles, Marivec Longalong, Elsie Oblipias, Lawrence Laid, Liza Lozano, Annalyn Liwanag, Ray Kong Bondok, Teresa Quevedo, Benjamin Molina, Edna Benaventura, Nelly Reyes Manansala, Celi Anuran, Manolo Teodoro, Carol Gatbunton, Nora Cancela, Rose Cruz. Be grateful. Oh, say be grateful. Yeah, be grateful. Thank you. Daria Santos, Novi Kaman, Blanco Kaman, J.R. Balagao, Ernesto Santillar, Johnny Alegre, Meg Dano, Eleanor Rodriguez, Maribel Enriquez. Marami pa tayong mga greetings diyan, ano, mamaya-maya. Pero eto, may second question tayo. At love din ang kanyang relation, okay? Ready ka na, Telu? Yes. Eto, yung anak ko po and husband niya ay 8 years nang kasal. So babae yung anak niya, husband niya. Okay. 5 years ago, nagkaroon sila ng problema. Sinubukan ayusin at halos gawin na lahat ng paraan pero hindi pa rin magkasundo at palaging nag-aaway hanggang sa naapektuhan na ang nag-iisang anak. Maipapayon na po ba dito na maghiwalay na lang sila? Ano po maipapayon? Hindi naman niya binanggit kung ano yung naging problema. Ano? Oo. Medyo Pero, hirap, no? Tsaka ano yung mga nasubukan ng sinabi, ginawa na ang lahat. oo nga. Kasi sometimes, some interventions may have been tried once, tapos parang hindi naman magic yan na pagka sinubukan mong minsan, overnight, may effect na agad, 'di ba? So, mahirap pong sabihin na talagang nagawa na ang lahat. Ang maipapayo ko pa rin, go to a marriage counselor Ayan. who is really trained in handling Mm-mm. difficult conflicts, issues between husband and wife. So, Mm-mm. kung ano po kasi hindi yan talaga madalian, proseso. At maaring may mga individual issues din sila na Mm-mm. kailangan kang baguhin kasi dinadala mo yung bagahe mo doon sa marriage. So kung ikaw ay meron ding ugali na ayaw mong iwaksi o ayaw mong i-overcome, it will always affect the marriage. So, baka naman kailangan din muna ng individual process ng bawat isa, tapos saka i-combine na merong marriage counseling. So, i-own ng isang partido yung kanyang mess. Sabi nga, ito Mm-mm. yung contribution ko dun sa gulo. So, bago mo maayos yung the two of them combined, maybe there has to be changes din muna individually. Bawat Oo. isa willing magbago, willing isuko yung katigasan ng ulo or Katigasan ng kung ano ulo. man. Oo, sa Ayan. Panginoon, 'di ba? Kasi the third, sabi nga, strand in the marriage is God. So, Mm. paano kayo mag-uugnay kung pareho din kayo lumalapit sa Panginoon? Kasi nga, the more you go near to God, the more you will go near to each other. If Yan. both of you are surrendered to the Lord. So, yun yung Amen. payo Amen. na counseling pa din with Counseling. a Oh. Christian marriage counselor. Ay, paalala pala walang divorce sa Pilipinas. Wala pa rin hanggang Mm, ngayon, okay? exactly. Huwag kayong umasa muna na divorce kaagad ang inyong resolution sa mga bagay. Mm, Huwag naman po. At kawawa din naman yung bata. Hindi naman, exactly. hindi naman kasalanan ng Mm. bata, madadamay pa siya doon sa akala niyo pagka naghiwalay mo. Oo. Akala Ano niyo yan? dahil Parang solo mo na hatiin yung bata. ayun. Tigkalahati.
ina at ama. So, 'di ba, wala siyang mapipili. Pareho siyang hati. Kasi he Oo. loves both, yung child loves both the mother and the father. So, parang Totoo. pinahirapan Oo. niyo siya na ah, saan ka? Sa Oo. akin o sa kanya? 'Di ba? At saka yun nga baka may selfishness lang that needs to be addressed. Kasi Yeah. dapat 'di ba? Kaisang puso, bahagi Totoo. ng iyong katawan. So, Mm. Ang, love your body, love your ang, husband or your wife. ang mga ninuno natin, ito yung tungkol sa batas, ang mga ninuno natin ay naniniwala doon sa pinakamataas na kakayahan ng taong umibig. Kaya doon sa panahon nung ginawa yung batas na yan, it was because love was the first and foremost. Yung pinaka binibigyan ng kapangyarihan ay pag-ibig. Ang pagsasama tuloy ng dalawang tao kapag kinasal sila. Yun ay pagsasamang sagrado. Hindi pwedeng i-dissolve. Hindi pwedeng galawin ng batas ang kanilang pagkakakasal dahil yun nga yung pinakamataas sa pananaw ng Pilipino. Yun yung Mm-mm. pinakamataas na antas ng pagiging tao ay yung umibig ng tunay at tapat. Pero lumilipas ang panahon, kinukuha natin yung paraan ng ibang kultura. Kaya ayan, akala natin mabuti Pagka Mm-mm. tinignan ninyo yung mga kultura ng mga lugar na mayroong diborsyo, yung mayroong Mm-mm. tignan nyo maigi kung ano nangyayari sa mga anak nila. Tignan nyo Mm-mm. maigi kung ano epekto nun sa Yeah. lipunan nila. Hindi ko na May sasabihin. damage. Oo, Mm-mm. pero pagka nabalitaan ninyo, kayo, mababalitaan nyo na rin sa ating news o international news. Ano epekto, ano nangyayari sa mga lugar na hindi nagkakaroon, hindi pinatitibay yung pamilya. Makikita nyo kung ano nangyayari sa kanilang mga anak. Makikita nyo yung lipunan nila. Kayo na magsabi. Kung akala natin divorce yung solusyon. Sana nga, family counseling din itong kaagapay natin ito. No? Related dyan, Ate Lou, another question. Sabi niya, ang ating listener sabi niya, paano ko po kaya i-handle ang sitwasyon ko ngayon? Both Christian po kami ng boyfriend ko and getting married na po. Ang mga magulong po namin ay hindi pa Christian. Marami po silang gustong mangyari sa wedding namin na taliwas po sa faith namin. Gaya lamang po ng maraming pamahiin pa. So, yun ang tanong niya. Ano nga ba gagawin? Kung kayo ay Christian at gusto ng mga magulang, may pamahiin. Siyempre, hinahanap mo yung blessing din nila. No? Mm-mm. Ako. Well, marami naman dun sa mga parang sabi nga rituals in the wedding ceremony na similar naman sa ibang faith traditions like Mm, the Roman Catholic. mm, So, I guess you can kind of compromise na kung hindi naman talaga sa parang salungat doon mm, sa Christian traditions, di iyon yung isama nyo. Tapos yung iba na tingin nyo talaga hindi ayos, sabihin nyo na lang na you want it simpler. mm, 'Di ba? Kasi pag hindi sobrang haba din ng magiging mm, wedding ceremony kung lahat ng mm, gusto nilang rituals will be there. So, mm. maybe Mahal na create a mahal si anak eh. yun lang. Kausapin yung maigi na parang, kumbaga ito yung napupusuan nyo na mangyayari, maganap. Kasi total, yung programa naman ng kasal na yun ay talagang para i-bind together kayo mag-asawa. Sila, nire-respect nyo, pero like sabihin nyo, pwedeng mas simple, kaya Mm, may mga bagay na maaring hindi kayo komportable na isama, pero yung mga common for both faith traditions, yun mm, ang i-incorporate nyo mm. doon May, sa programa nyo. Ate Lou, meron ako mga na-encounter, mga tao. Ang ginagawa, ayun ko, ang tanong ko sa iyo is okay lang ba yon? Ang ganito ginagawa nila, Mm-mm. kakasal sila doon sa simbahan na prefer ng kanilang Mm. pastor. And then kakasal din sila doon sa kanilang Christian wedding. And Mm-mm. doon sa Christian wedding, nagkakaroon pa ng sharing ng gospel dahil nakikita ko ano yung tunay na meaning. Dahil Mm. papakita Parang, what do you think? Is that Oo. okay? Pwede naman kung wala ngang severe violations doon sa Mm-hmm. syempre honoring God. Kasi Mm-hmm. may iba na maaring talaga magiging parang in a way
dishonoring na or disrespect sa Panginoon. So, use din your discretion kung ano yung mga bagay na talagang baka naman talagang masyadong pagan na pagano talaga na talagang parang hindi nakaka-honor sa Panginoon. And so, parang in love, say the truth na hindi talaga kayo komportable doon sa ganoon. At kung pwedeng i-remove yon yung gano'n na ano. Kasi baka merong, I'm not sure, pero baka mamaya merong parang may pagka, masyadong highly unchristian or, di ba, na rituals. Like yung iba, drinking of something na hindi may mga may mga pamahiin din ako nakita sa ilang mga probinsya yung binabasag yung mga baso. Ayun pala. Sa totoo lang, wala namang epekto sa isang Kristiyano. Ayun, oo. Yung mga hindi mag-overthrow dun sa faith mo, okay lang kasi parang baka may meaning lang din naman yon na pero if meron talagang aminin na natin, meron kasing mga practices na parang pagan na parang may pagka-witchcraft pa dating, parang demonic. Demonyo. Doon hindi naman gano'n. Yung gamitin. Oo, hindi naman. Kaya lang meron kasing yun sa mga kanununuan minsan na pamahiin could be very questionable at hindi kayo komportable. Let the Holy Spirit speak to you kung ano yung pwede at ano yung hindi nyo kayang tanggapin. Ayan, oo. Pero natuwa ako dun sa couple na yun. So, kinasal sila dun sa isang church, nung church na gusto ng mga magulang. Tapos, nung kinasal naman sila doon sa kanilang preferred na wedding, na-share talaga nila yung gospel. Dahil nakita na mulat, na-correct kung ano yung tamang perspektibo sa wedding. Pero kung mako-convince nyo nga, in a way, parang magastos lang yun, dalawang oo, dalawang wedding. Pero magastos nga. Pero in a way, siyempre kasi sa ating kultura sa mga Pilipino, hangad din ng mga magulang na sa huling pagkakataon ng kanilang pag-imamahal sa kanilang anak, gusto nilang ipadama yon, di ba? Ayun, kaya minsan masama loob kapag hindi nasunod. Sabagay, kung part of honoring the parents, di ba? Pero yun yung panalangin kung ano yung mga rituals na pwede, maybe consult your pastor also para clear din naman yung conscience nyo na ito hindi pwede talaga and speak from the heart with respect na hindi talaga po ito na lang po pwede po ba na and ilatag niyo yung mga pwedeng common na so ino-honor nyo pa din. Oo, yan ako. Makatulong po sa nawa sa inyo, but let us know kung ano nangyari, ha. Kaya ayan. Here's one more question bago tayo mag-break. Okay. Good evening po. 33 years old na po ako at pinagpe-pray ko kay Lord na bigyan niya ako ng isang babae na makakasama sa buhay. O pagpalain ka, palagay ko darating na yun. Maging kabiyak at makatuwang sa buhay. Uy, ang sarap. Pero minsan po, nawawalan ako ng kumpiyansa sa sarili ko dahil sa nakaraan ko sa buhay. O takot lang po ako na masaktan o ma-reject po uli. Kung may babae na tatanggap sa akin, dahil dati po, medyo malambot po ako eh. Ano kaya ibig niya sabihin? Medyo malambot siya. Baka hindi siya matanggap dahil malambot. Well, oo, kasi may iba na, they want yung manly, baka merong naging challenge sa gender issue ang ating caller, listener. Ang dito is, I think, work on self-development. Yan. Muna. Diba? Yes, you're 33, pero maybe work on improving din your self-esteem, yung sarili, value kung ano yung mga strength at kumbaga abilities mo, and affirm that you are wonderfully created by God. So siguro bago ka sumabak na manligaw,
learn din muna to appreciate what God created in you to be. Tapos, patuloy na manalangin. Kasi sa totoo lang, kung kayo ay pagtatagpuin ng Panginoon, He is the best matchmaker. He will bring to you kung sino yung gift niya sa'yo na makakasama mo sa panghabang buhay. So, the more that you get to know yourself, makita mo yung strength mo at ano pa yung weakness na pwede pang i-improve, then you can offer, yourself to the woman na makikilala mo sa gabay ng Panginoon. Pero yun nga, pag panalangin mong maigi na God is calling you to her. Kasi, 'di ba, hindi yung attracted ka lang, pero sabi nga babaran mo ng panalangin para the same way na natagpuan nung servant ni Abraham, 'di ba, yung partner para sa kanyang anak. Isaac. Kung tutusin mo, servant lang yung naghanap. Pero sa gabay ng Panginoon, sa pananalangin niya, dinala siya dun sa right family. Di ba? Ay, alam mo, in another, parang, so, ako naniniwala yan. Alam mo, Ate Lu, ang dami ko ng mga kwentong na-enkwentro. Mga mag-asawa na sabi nila talagang pinagtagpo sila ng Panginoon. Ibig sabihin, napakadali yung desisyon na ginawa nila na mapapangasawa nila. Maganda naman ang kabuhayan nila ngayon, na maging mag-asawa. Talagang nakikita mo, mararamdaman mo na meron pala talagang kamay, makapangyarihang kamay na gagawa ng sitwasyon swak na swak para sa iyo at para sa kanya. Dahil Amen. Talagang nangyayari to. Hindi ko ma-explain scientifically, Pero, paano nga ba nangyayari yan? Ano nga ba yung kanta na yun? How do people meet each other? Parang gano'n. Paano nga ba nagkakatagpo? Naniwala ako dun kasi even us, sa ganoong paraan, ang wika ng asawa ko, ikaw yung regalo ng Panginoon. So, wala siyang ka-doubt na ako. May pagka-joke ko pa nga sa kanya, talaga bang love at first sight? Parang sa kanya. Basta alam lang niya, ito yung person na gusto kong makilala. And true enough, di ba? Almost 33 years together. And kasama niyo doon, pag nilagay ng Panginoon sa puso mo at alam mong siya yung regalo, hindi mo isusoli sa Panginoon. Hindi porke, hindi siya perfect. Wala namang perfect, di ba? Pero you work things out na mamahalin at mamahalin mo pa rin siya kahit na may mga pagkukulang, And you grow together to be the best. Yun yung maganda start Yung parang merong kapangyarihan na nagtagpo sa iyo. At alam mong kung sino man yung gumawa ng pagkakataon na yun, gagabayan ka pa rin, sasamahan ka all throughout doon sa inyong relasyon. Yes, oo. Maganda yan. And sabi nga, you fall in love again and again and again. Many, many times over the years. Blessed by the Lord. Wow. But always with the same person. Always with the same Hindi person. Yung na-in-love ka na naman sa kapitbahay, sa kalaro, sa kaibigan, sa kaopisina. Hindi. Yung love kasi minsan talaga yan yung emotion na love, it varies, it differs, it goes up and down, but ang difference is always with the same person because siya yung pinakasalan mo Ito may kutob ako, kapatid, ikaw kaagapay, kung sino ka man na nagpadala ng ganyan tanong, may kutob ako, bago matapos ang taon na to, mararamdaman mo yung pagkilos ng Diyos niyan. Ibalita mo sa amin kapag nangyari. 2 months na lang. 2 months na lang. 2 months na lang. At matapos yung love ng December. Yan, Ay, pero ayaw i-preempt. Ibalita mo sa amin ka nangyari. Pero bago mo ibalita yan, magbe-break muna tayo at babalik ang Heartline Friday Night Edition. Stay tuned. We'll be right back. Don't go away. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
Sa mahigit 7 dekada mula nang maitatag ito noong 1948, patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig. Nagsasahing papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng online streaming sa 27 languages. Ang mabuting balita ni Hesukristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radyo at mobile technology. Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Hesukristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na ring maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo. Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at individual. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pagpapahayag ng mensaheng ito, sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya, ang layo nito ay para sa pag-unlad ng buhay at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon, ang maghatid ng tunay na pagbabago sa buhay at lipunan. Patuloy nating ibinabahagi si Kristo sa mundo. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa Kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumulan ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.
Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat po mga kaagapay for staying right there. At kung kayo ay ka-tune in nyo pa lang, naku, marami na kami pinag-usapan patungkol sa pag-ibig dahil October ay hindi siya love month. Pero pag-ibig, mga pag-ibig ang mga pinagpapadala sa amin sa ngayon. Ano? Lagi namang love month or love day. Every day is a day of love. Tama naman. Oo nga naman. Kaya mga kaagapay, thank you sa inyo, sa inyong patuloy na pakikinig dito. Ating binibigyan ng pansin ang ating mga greetings dyan. Roel Kahibaybayan, mas magandang gabi sa inyo. Castro Jerry, Josephine Uson, Ronald Young, Gary Tanswico, Gloria Di Mayuga, Mark Francis De Vera, Teresita Subido, Alfredo Impon Jr., Royce Di Mayakyak, Abong Abong, Edmond Garcia, Flo Herona, Marivic Gonzaga Bilog, Revelina Retotal, Mount Calvary Baptist Church, Tayog sa Tayog, Pangasinan. Hello po. Kumusta kayo dyan? Jane Dumanico, Maricel Caday, Armando Arellano, Christina Claudio, Yabi Castrana, Vanessa Noval, Danny Moring Nunez, Jobert Raganet, Cheng Diony, Atanasio Arciel Nicole, Juliet Adrada, Efren Esteban, Rolando De Leon Jr. Ayan. Ako, magandang gabi sa inyo mga kaagapay namin. At syempre, greetings din kay Nanay Rosa Baliñas, nanay ni Kuya Rolin Baliñas, at ang asawa niya, si Shay Baliñas, pati ang kanilang anak na si Baliñas Jr. Ano nga ba pangalan niya? Si Zane. Hello, magandang gabi sa inyo. Hana Go, Jen Go, kaya Aniel Go, mga anak ni Gina Go. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi din sa mga nakikinig sa New York. Ang aming kaibigan na si Monde Bernal, kasama kanyang asawa, si Shanine Bernal, anak niya si Isabel Bernal. Thank you very much. At patuloy din nakikinig sa New York sila Ate Chi Bumanlag, si Pastor, hindi siya sa New York, ano? Pero Pastor Tito Falguera, magandang gabi sa inyo. Thank you very much for pagpaparamdam. At greetings din sa aming mga kapanalig na naandyan sa PNU, Philippine Normal University, kay Dr. Marivic Pimentel, sa kanyang mga teachers na si Nadine, Jem, Jella, Juliana, Mac, and Bea. Pa-update naman po ako sa mga teachers na nadagdag sa inyo, ha? Very soon. Wow. Ate Lou, baka meron ka mga gustong batiin yung mga taga-abroad dyan. Si Ging Rolyoda. Yes, Ate Ging. Sa Japan. Yeah. Some friends in Canada, si Doc Natalie O. Kasaklang, inaanak ko sa kasal, sila ni Mike. And ang dami, all over the world na sila but they're always in our prayers, and buti na lang sa technology, we can still check and pray for each other. Yan. Si Ate Vicky Galino, dyan sa Guam. Si Chi Bumanlag sa US, si Dr. Arnie, tsaka Bersenio. At Attorney Sara Bersenio. Yan, ako. Grabe, kamusta na kayo? Mga kapatiran diyan sa Sino ngayon nasa Saudi? Sabi mo? May nagpunta yung aming leader sa Heartstream, si Doc Meg Alag, is in Kuwait. And my sister in Raleigh, California, si Emmy Dixie, and my sister in UAE, si Shelo, si mga over. And my brother in Edinburgh, kasi nag-doctorate doon yung aking sister-in-law na si Jeanette. Great. Doon siya nag-doctorate. Yay! Wow! Congrats, ha? University of Edinburgh. Edinburgh. Wow. Yeah. Edinburgh. Parang tinapay ang Oo nga eh. Pero speaking of UAE, hello din kila Ate Rose and Kuya Edgar Enoveso. Kamusta kayo dyan? Kasama si Tikboy. Kamusta dyan? Mga kapatiran?
Siyan, tsaka si Erica, asawa ni Tikboy, at ang kanilang Mm-mm. anak na si Caleb. Yeah, magandang gabi at magandang tanghali dyan sa inyo. Kamusta na po, Madam? Hello. Ayan. Wow. Ayan ang mga kasama natin, mga mag-asawa, mga pamilya, dahil ang ating mga katanungan tungkol din sa mag-asawang pamilya. At heto na, ready ka na sa ating next question, Ate Lou? Yes. Ayan, sabi niya, ay, dalawa to. Magkasama to dahil kasi pareho sila ng problema. Ito sabi nung una, yung una sabi niya, what to do po if may kutob ako sa mister ko dahil sa mga actions niya? Tinatanong ko naman siya para sagutin niya, kaya lang, laging wala lang. Pero as misis, iba po yung nararamdaman ko. Ay nako, ay misis, kung ano man yung Mm-mm. nararamdaman nyo, sana ma-explain nyo sa amin. Diba? Mm-mm. Matatalakay natin dito yung yung women's Mm-mm. intuition daw. Anyway, alam mo to, Ate Lu. Pero yung ikalawa pa, sabi ng isa namang listener, sabi niya, nalaman ko po na may other woman si Habi. Ang masakit po nito, ilang taon na alam na ng family niya, pero kahit isa po sa kanila, walang nagsabi sa akin. Sobrang sakit at sobrang bigat po. Pakiramdam ko po ay pinagkaisan ako at wala akong kakampi. Please help me. Paano ko po ito mapagtatanggupan? At galit at nasasaktan ako. Ay, nako, Mm-mm. Okay. bigat. Medyo mas mahirap yung na-prove mo na meron talagang ginagawang kalokohan si Mister. Tapos, Mm-mm. parang may connivance pa, no? Yung mga kamag-anak niya or ano, pinagtakpan. Siguro, Which siguro means hindi, hindi nila kinokorek. siguro hindi ko na advance, pero sa kultura natin kasi, parang nahihiya, ayaw makialam, dahil alam ng mga tao kung paano yung epekto ng pakikialam eh. Pero Mm. sige nga, Ate Lu, go ahead. Anong kaya maganda doon? Sa kutob kasi, madaling magkamali eh. Mm-mm. Kasi pag emotional ka, medyo mababa yung cognition or yung tamang pag-iisip. Mm. So, pagka kasi kutob, nanggagaling din minsan sa selos. Yan. And kahit na hindi pa may pruweba, dahil pakiramdam mo, nagiging truth tuloy para sa'yo kahit na Hindi wala pa namang ebidensya. tamang Which, hinala. oo, can be dangerous. Oo. Kasi may mga cases na dahil pinagdududahan si lalaki, napipikon, gawin ko na lang kaya. May ganon akong Mm-mm. mga na-observe na ang tendency nila, para na lang, yung parang ano pinagdududahan na sila, so parang ang ano doon na insulto na sila, Mm-mm. gawin na lang nila yung ano yung mali dahil nainis ganun parang ganon. Mali naman yun. Mga lalaki, huwag yung gagawin yun, ha? Oo. Uh, Especially nga kung, lalo na kung hindi pa believer, ang lalaki may tendency na parang naapakan yung pride nila, na pinagdududahan sila. So, they do the worst things. Pero kung kagaya dun sa isang situation na may proof na patunayan mo na meron at parang pinagtakpan nga nung pamilya niya, that is a harder blow talaga doon sa babae, dahil sa halip na ituring kang kapamilya at tulungan kang preserbahin at mm-mm. protektahan yung inyong kasal, ay medyo nakonsinte yung Mm. gumagawa ng kalokohan. So, in that aspect, valid na nasasaktan ka at Totoo. Oo. nagagalit ka dun sa ginawang pagkakamali na both ng husband mo at saka nung Mm-mm. kapamilya niya. Pero the best thing pa rin to do is to talk to your husband. Yan. Oo. Kasi ideally, pag-usapan nyo, sabi mo sa kanya na nalaman mo tong mga bagay na to at gusto mong makita kung there will be repentance, Yeah. there will be a willingness dun sa asawa mo na baguhin yung mali. Mm-mm. Kasi kung hindi, mas mahirap na situation yon. Kasi Kila, mahirap mm-mm. pilitin magbago. Kailangan medyo luwagan din para naman makabawi yung tao. Kasi kung wait and see ka lang tingnan ko nga ako magbago yan. Parang masakit din doon sa lalaki. Kung gusto niya na yung bumawi, paano siya makakabawi kung wala Mm. nang
walang pagkakataon na walang pag-asa, kumbaga. Oo, wala nang chance Oo, na wala nang chance na makabawi. mag-repair ng Oo. relationship. Maring Oo. yung pagkausap is Mm-mm. not in a parang aggressive, confrontational manner, but it could be na alam mo, kinokorek mo yung mali, pero you're willing to find solutions Mm-mm. doon sa situation. At Mm-mm. sabi ko nga, kung gusto nating makita dito is may willingness ba si husband to repent, to Mm-mm. ask for your forgiveness, Mm-mm. and to repair the broken trust in Yan, the marriage. yan. Oo. Kasi kung may ganun siyang willingness, may pag-asa na mai-repair yung pagsasama. Kasi kung wala, double whammy. Oo nga. Binetray ka na nga, nire-reject pa niya yung ah, parang paglapit mo para ayusin yung problema. Aha. So, minsan, mahirap kargahin yung marriage na ikaw na lang yung willing to Mhm. make it work. Mhm. Naku, So, kailangan pag-pray matandaan na to. willing siya, at Oo. then consult a marriage counselor kasi mahirap i-navigate yung repair ng relationship nyo na kayong dalawa lang. Yeah. Dito Wow. kailangan nyo ng gabay, kailangan nyo ng, kumbaga, unbiased, walang kinikilingan na, but ang goal is pag-ugnayin kayong muli. Hindi kakampihan si babae dahil siya yung binetray, hindi rin naman kukonsintihin si lalaki na normal yan. Kasi, di ba, most men do that. Pero, ano yung, lalo na kung pareho kayong anak ng Diyos, ano yung best na guidelines ng Panginoon in Mm. a marriage? Ano ba yung protection na gusto ng Panginoon na mangyari sa inyong relasyon na dapat walang third party talaga na papayagang pumasok? Yan, ako. Praise God, talagang dapat makakorekto. Pero reminder doon sa mga tao, na mga bata, yung mga young people dyan, kung balak niyong mag-asawa, nako, tandaan ninyo, hindi basta-basta ganyan-ganyan lang yan. Kailangan niyong matutunang maging matipuno sa mga mabuting prinsipyo sa buhay. Hindi pwedeng sinisikreto mo. At doon sa mga dapat yung kagandahan sa kasal no? Maraming mga tao hindi na nagpapakasal. Sa batas natin, yung kasal ay isang selebrasyon, isang pagtitipon, public gathering, public celebration, lahat nakapunta ron. Dahil kasi ang kasal ay nangangahulugang yung buong komunidad ay magpoprotekta diyan. Kaya yung kung sino man yung pamilya na yan na ikinukubli pa, mali po yun. Obligasyon natin na protektahan kung ano yung kasal na inatendan natin. Umattend nga tayo doon, hindi para lang makikain, no. Umattend tayo doon para maging witness doon sa kasal. Yung mga sponsors usually witness. Pero lahat ng nagsi-attend doon ay ipagpapakilala na kayo na yung mag-asawa. At tungkulin ng lahat na protektahan yung pag-asawa na yun. Hindi gagawing parang pagka may problema sila, lalayo na tayo, etchopera na sila. Oo, nakakaya kasi. Nako, you should speak up. No, no. Buti pa yung mga kumpanya doon sa sa BPO. Talagang kapag may ginagawang mali, kunwari harassment, kunwari tungkol sa hindi magandang ugali na pinapakita, meron talagang HR nagsasabi, oy, hindi natin kultura yan, hindi natin ganyan ang atmosphere dito sa opisina. Buti pa sa opisina, ganun. Mm-mm. Dapat lalo sa ating komunidad dahil ang komunidad natin ay dapat sumusuporta sa kabutihan ng ating mga pamilya. Nako, ang daming gagawin ng church, mga kapatid. Madami tayong gagawin. Mm-mm. Yeah. Ate Lu. At marami pa tayong mga kaibigan na gusto nating madamay dito. Kaya magandang gabi kay Larry Castaneda, Jessica Bungkal, Joseph Perez, Arnel Lacap, Lenny Cotinedo, Janet Sarengo, Lourdes Urbina Flores, Ricky Contigno, Dory Lopez, Rodeth Sodsod, Dina Tamayo, Celi Tatunay, Myla Ricafrente Camelon, Rosalinda Buico, John Alain Alazo, Perlita Novello,
Takneng Novelo, Ramoncito Gonzales, Erlinda Aguirre, Vilma Nito, Mirna Infante Critica, Milagros de Lininguez, Bel Gonzales, Sofia Mata, Leonida Sakada Rubio. Nako, ang dami pa nila. Babatiin natin pa later on, okay? So, Ate Lu, ready ka na for another question? Yes. Ayan. Ito yung tungkol sa buhay kasal uli. Sabi niya, married na po ako for 18 years. Wow, 18 years. I had an affair. Yeah. I had an affair sa aking former office mate. Ngayon po ay hiwalay na kami, 2 years na po. Umalis na din po ako sa work na yon. Hindi ito nalaman ng wife ko. Pero araw-araw nakukonsensyo ako na nagsinungaling at naglihim ako sa kanya. What should I do po? Aamin po ba ako sa kanya kahit na tapos na naman na yon? Oh, gandang tanong ha, Ate Lu. Oo, medyo loaded yan. Kasi Oo. ideally, amin ka. May nakikinig dito, may mga Oo. taba. Ano kaya? Oh. Ideally, you confess. Ideally. You tell the truth. Kasi you own up to what you did. Kaya lang, syempre, kaya sabi ko loaded yan, it can result into a very, very difficult situation. Kasi kung kaya bang tanggapin ni wife na may ganun kang ginawa, kasi, di ba, kaya-kayang patawarin. lalo ngayon, yung kalakaran ngayon, maraming mga babae, ibang masaya sila, maganda yung relasyon nila, tuwan-tuwa naman. Walang senyalis ng ganon. And then biglang nalaman niya na mayroon palang iba. Sa gitna noon na parang may iba pala, ang laki ng epekto. Masakit. Kaya, dito kasi, if you will follow yung there should be no deception. Love is, 'di ba, yung in a way, truth. Telling the truth na then you will be willing to bear the possible consequences of that action. Pwedeng, oo, nakalusot ka, hindi niya nalaman noon, pero tamo, binabagabag ka ng konsensya mo kasi alam mong hindi tama to begin with. So, ang dito is, maamin ka at do your very best to seek her forgiveness at mag-make na willing ka talaga to do whatever you can to regain the forgiveness and the trust of your spouse. Parang Ate Lu, ang hirap nun ha. Kasi maganda yung samahan nyo. Biglang may iba. Hindi na gaya ng dati. Pero kasi alam mo, may potential pa rin naman na lumabas yan eh. Wala namang lihim na ikukubli talaga eh. And sa totoo lang, it's still best na it comes from you than from somebody else na baka may, alam mo yun, matabil na dila, makarating pa rin sa kanya yung past. Pero di ba, kapag ito ay kasalanan mo, at ikaw talaga ang haharap sa Diyos tungkol diyan, hindi naman yung asawa mo. Bakit kailangan mo pang ipaalam sa kanya? Samantalang kargo mo to. Sa harapan ng Diyos, walang damay dun sa asawa mo. Yung asawa mo, okay. Ikaw ang hindi. Ikaw ang hindi ayos sa Diyos. Ano yung idudulot na parang paano yun? Kailangan bang kargahin nung asawa niya yung pagkukulang niya? Kung kanya namang binago at talagang inayos. Parang doon sa sa mga addict, doon sa mga drug addict, mayroong mga tao na kapag naka-recover, kaya na nilang sabihin ng sila ay naka-recover na at hindi nila kailangang ikwento yung tungkol sa kanilang mga dating buhay. Anyway, mamaya sabihin ko yung tungkol doon. Kung nalampasan na, tapos kung nalampasan mo na, kung tapos na talaga, hindi mo na talaga dapat banggitin at ipakarga sa ibang tao dahil na-resolve mo na. Pero kasi, ang reality dyan is,
you sinned against your own body. And sabi nga, the two has become one. So, Oo. you're accountable pa rin eh. May case pa nga minsan na hindi mo inaamin, pero naging carrier ka pa ng sakit to the wife. Kasi, Yan. Ay, diba, oo. walang kamalay-malay si wifey na may Batayan ng ano kalokohan. yan. Batayan ng Oo, annulment yan. oo, biglang nagkaroon siya ng sakit dahil Oo. ikaw pinanggalingan. So, minsan kasi mas delikado na yung katotohanan, kumbaga, yung sikreto, sisingaw na hindi ikaw yung umamin. Ako being a wife, di ba? It means na mas nakakahanga na magsabi ng totoo, umamin sa kanyang pagkakamali at Oo. mag-make ng effort or ng yung humility ba to admit na nagkamali at yun nga to make up, to repair, yung ayusin yung nasira niyang bahagi ng relationship kesa sa uh, actually patuloy na panloloko yun. You may have ended the affair, but by not telling the truth, you are continually deceiving your wife and piniplay around mo pa rin siya. And that's not Teka, respect and not love. teka. Bakit yung lalaki ay dapat idamay ka dun sa sarili niyang pagkukulang na accountability niya naman sa Diyos talaga? Although naintindihan ko, ang He ganda na sinned sinabi mo, Ate Lu, out. kasi Oo. iisa kayo Sinira ng niya, katawan. Ha? Ano? sinira niya yung pangako, sinira niya yung marital duties and responsibility. Pero It's nirepair even, na niya. Kunwari, binago na niya, wala na, tapos na, end na. Ano na ang mangyayari kapag nalaman pa niya yung bagay na yun? Ano yung tamang maging reaksyon ng bawat isa? ang truth prevails. Truth You prevails. own up you own up to what you did and you submit yourself to the decision of your spouse. Kung ano man yung consequence that you have to do this, yung you have to parang trust her with your password or So, para yeah. maingatan na hindi na mauulit. Bagay Kasi maganda yun. if you did it once, you can always do it again. So Ah, unless your wife is made aware and tulungan kayo para ingatan ka din to fall into the same trap in the magtulungan. future. Oo. Yun. Magtulungan. Andun yung Oo. goal na pagpapatawad at pagpapatibay Ayan. ng relasyon nyo. Hindi para, yun lang, kilala mo ba talaga din yung wife mo that she will be forgiving, that she will, love you enough to help you recover. Yun Pero yung ano eh. Yun yung mabigat na parte doon eh. Matapos kaya, mo malaman ng mga bagay doon, mababago na ang iyong pananaw. Yung nandun nga, dating maganda, mababago na pag-iisip mo sa kanya. Pero kaya mo bang maibigyan ng pagkakataon na bumalik? It's a risk, definitely. Pero it's a risk worth taking na kung makikita mo din talaga na wagas yung pag-ibig at yun na, to correct rather than to punish yung magiging steps nyo. So, either you deal with your conscience na lang or you tell the truth and find you have a supportive and forgiving wife who will help protect the marriage by making sure na kailangan kasi din may vigilance, 'di ba? To protect the husband na hindi pwede yung ganyang kalakaran kasi you might fall into temptation. Sa bagay, pagka nga kayo ay mag-asawa, kayo magkatuwang sa problema. Pero kapag ang ginawa ng babae, kumari, nasabi na nung mister sa kanya misis, pagka ang ginawa ng misis ay parang initsapera na siya, bahala ka sa buhay mo, parang nabago. Hiwalay na. Parang sinira na rin ni misis yung kanilang pagkasama. Siya yung sumira dun sa vow, basically. Kasi
ikaw, you did the right thing. Mm-mm. So, binibigay mo din sa kanya yung choice to also do the right thing. Mm-mm. How to help repair the marriage. Kasi merong talaga nakasira, whether you like it or not. Kahit sabihin mo tapos na the past 2 years, Oo. ginawa mo eh. Mm-mm. So, owning up to that and being truthful is part of the process. Hindi naman pwedeng, okay, I got away with it, okay na ako. Mm-mm. Paano Hindi nga pa. kung na-resolve na niya, kailangan pa ba niyang gambalain yung kanyang asawa? From Mawindang a kanyang asawa. wife, from a wife's perspective, oo. Kailangan pa rin. Kasi pag yan, wag naman, pero pag yan, nalaman niya bago ka nakapag-confess, mas sasabog ang mundo niyo. Hindi, pagka nalaman niyang tapos na at matagal na yon. Kasi pag nalaman niyang tapos na at nag-confess ka, makikita niya na sinus mo pa rin siya at sinus mo yung pamilya niyo. Pero yung malalaman niya from Protektahan, ayun. somebody else, oo, na may ganung nangyari at you kept on hiding it, 'di ba? Akala mo lusot ka na. Kasi pag yan, nalaman pa rin niya, kahit na past na yan, at hindi ka nag-confess, hindi ka nagtapat, it will seem like niloloko mo pa rin siya. Kasi hindi mo pinagtapat. Okay. Wow. Parang ano doon, ongoing yung betrayal. Ongoing yung betrayal kahit matagal nang hindi mo tapos. pinagtapat. Kahit tinapos mo na. Maganda nga niyan, as soon as tinapos mo, nag-confess ka. At ito yung papabantay ka na. Yung asking talaga din the help to, monitor you, to be accountable to, para alam niya na, okay, from this point on, my husband chose to be with me and what's done is done and we move forward together. Mahirap yung pakiramdam na minomonitor ng asawa, ha? Kasi hindi trust. Pero, hindi trust nyo. Para bang yung tiwala, hindi, sinira ngayon, patuloy pang nasisira uli. I-rebuild mo kasi yung trust. Hindi naman siya something na automatic. Hindi lang naman isang tao yun eh. Pati din yun sa kanya. So, I think maganda kung pareho na nagbibigay pagkakataon na mamuti yung pagtitiwala. Pareho. Hindi lang isa ang magpapatunay. Pero more so on the offender. On the offender. Kailangan mas may effort ka talaga to regain the trust. Kasi na-break mo eh. Madalas nga biro, di ba? Pagka nabasag, ikaw yung responsible to put it all back together again. Pero syempre, dahil mag-asawa nga kayo, merong pagtutuwang. Pagtutuwang na, sa pag let's do this together. Oo. Yan. Together, buuin, magkasama niyo, ulit. buuin, ulit. Yes. Hindi kayo magkakanya-kanya. Bahala ka. Ikaw, kasalanan mo yan. Ikaw, ikaw lang. Yun, growing in relationship. Of course, it's gonna be challenging, which is most likely why you will need also a marriage counselor to guide you in the steps of rebuilding. Pero at least may parang unbiased, walang kinakampihan. Ang goal, maging magkakampi kayo ulit. Hindi yung magkalaban. You're not adversaries, you're a team. You need to work together on this. Woo! Wow! Grabe. Nitty-gritty to. Sana ma-attend kayo ng aming seminar tungkol sa marriage. At mag-consult. Masalimuot pero very fulfilling when you overcome the challenges. Diba? And stay together. What God has put together, let no man separate. Oo. Kaya ang first action nyo dyan, hindi mag-away, kundi magtulungan na mabuo, manatiling buo, manatili yung mga dati. Hindi mo kailangan maapektuhan ng nakalipas yung mga bagay na yon. Para lang mapatunayan at mapagtibay ang kinabukasan ninyong pagsasama. Exactly. Woo! Love is patient. Love is kind. Yan. Love does not bear a record of wrongs. So, minsan kailangan mong himay-himayin yun eh. Like, ano yung nitty-gritty nun sa practical? Yan. Ako. Everyday life. Ayan.
Mga kapatid, mga kaagapay, kung kayo ay nag-iisip na mag-asawa, Masalimuot. pero isa sa mga bagay na magiging magandang katangian mo dapat ay yung Oh, yeah. kung marunong ka dapat sumagupa sa mga ganyang problema nang hindi ka na wiwindang, hindi ka na rattle, hindi ka nawawalan ng mabuting kaisipan. Kasi madalas sa mga counseling session, madalas ano yan away. Ang pagkakaroon ng pagkakamali ay nagiging sanhi ng away patungo sa pagkakanya-kanya. Hindi ganun Kung ikaw ay isang tao mag-aasawa, kailangan alam mo kung paano sumagupa sa mga ganyang problema at hindi mo option yung pagkakanya-kanya. Kailangan hindi mo option yun talaga. Kung hindi mo kaya yon, yung gusto mo lang gawin kung ano yung gusto mo na dahil kasi na hirap ka na kaya magkakanya-kanya na lang tayo. Kung yun yung madalas mong ginagawa, baka hindi mo pa time para mag-asawa, wag ka muna mag-relationship, wag ka muna mag-jowa, wag ka muna... Ay, nako! Mga kaibigan, mga kasama, mga young people, kung hindi mo kaya na makitungo ng permanente sa isang tao, at ang mas madali mong gawin ay makipagkanya-kanya, wag ka muna mag-asawa. Hindi yon ang tunay na pamantayan ng pag-ibig. Grabe. Kung alam nyo lang, pag-ibig, wow, grabe, mas higit pa yan kaysa sa mga pagkukulang ninyo. Gaya ng ganyan. Yung mga betrayal na yan. Yung mga alam natin, kailangan higit pa dyan. Sabi nga, di ba, love covers a multitude of sins. Yeah. Kasi sino ba naman ang perfect? Alam mo yun, may mga times pa ulit-ulit mong nagkukulang, nagkakamali. Yeah. Pero yun nga, yung love ang magtatakip o tutulong sa'yo na malampasan yung mga pagkukulang na yun. At sa totoo lang, if you're in a relationship, doon nare-refine yung character mo Kasi you stop being selfish. You need to think about the person you love. Yeah. So, requirement yun, it's not all about you. It's about the people who are given to you by the Lord to love and love you. Hindi naman ikaw lang yung nagbibigay Mutual naman talaga dapat. So, hindi 50-50 actually. You both seek to give 100%. Yeah. Kasi nga, bone of my bones, parang ganun, flesh of my flesh. In a way, that's the meaning na kaisang puso, kaisang, diba? One body. Yes. So, you don't hate your body. Don't, Ideally, you don't do self-harm. So, why are you going to harm your partner, your wife, your husband? Ikaw na Ate Lu. Ay, salamat. Nako, grabe. Pero, bago yan, pag-pray natin itong mga kaagapay natin, and I'm gonna give you the floor to pray. And I'm very glad it's you who's right here talking about this. Go ahead, Ate Lu. Please do pray. Tayo manalang. Yes. Heavenly Father, we thank you that we have this opportunity to come together, going into your throne, O God, upang humingi ng iyong basbas, ng iyong pagpapala. As we go through life, Lord, napakaraming challenges, napakaraming difficulties. And yet, Lord, life is so beautiful because you have given lahat ng kakailanganin namin for life and godliness. So, Lord, there is no excuse na we will choose to mess up. Kung kami, Panginoon, ay makikinig at susunod sa inyo, Panginoon, kayo yung gagabay na bagamat maraming temptations, maraming pwedeng maging maling daan, your Holy Spirit will always remind us, O God, na this is about our lives being lived for your glory and honor. So, Panginoon, kung talagang kami ay anak mo at nais namin ikaw ay i-honor at sundin, especially, Father God, in our relationships, yung mga taong binigay mo sa amin upang mahalin kami at mahalin din namin sila. Alam namin, Panginoon, na ito yung mga ginagamit mo upang
mas lalo pang i-refine, ayusin yung aming mga character and personality, O God, na walang perfect on this earth. But Lord, it is our desire, it is our prayer na we will become more and more like you. So Lord, in our marriages, in our relationship to our children, our friends and other family members, O God, nawa makikita talaga nila ang presensya mo sa buhay namin. At iyon na magiging daan para kung sila man ay hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon, makita nila yung difference that you have made in our lives and that they will want that also for themselves. So Lord, nawa kami ay maging buhay na patotoo na ikaw ay aktibo at laging nakaagapay sa aming bawat hakbang, aming bawat desisyon, bawat aksyon. So Lord, let it be a life that is surrendered to you and pleasing to you, O God. Thank you, Lord, for our listeners. Touch them, Lord, with your blessings. Touch them with your healing and your love and your compassion. Nawa, maramdaman nila talaga na hindi mo sila pinababayaan at may solusyon sa bawat pinagdadaanan nila. Kumapit lang sila sa inyo, Panginoon. Salamat sa mga tugon sa aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, dalangin namin ito. Amen. Amen. Thank you very much, Lord. Thank you very much, Ate Lou, for all that. Grabe. Hi! Praise God! Amen. Tunang kay Ate Lou ngayon. Grabe. Talagang hinalungkat ang buhay ng love life, you know. And this is eto hindi nyo lang makikita yan sa ibang programa dito sa Heartline lang yan. Thank you, Ate Lou. Ay, by the way, kung merong gusto magpa-consult sa iyo for counseling, probably marriage, paano po kayo makakontak? You can always contact me through my email, lumandalupe, dire-diretso lang, @gmail.com or through 0917-159-4684. Pwedeng Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, or you can go to Back to the Bible, second floor, nandun ang aming clinic, by appointment nga lang. So you can talk to our secretary, si Ate Lydia, and you can inquire and schedule with us and see us there. Absolutely. Ayan, mga kaagapay. Pa-record, pwede niyo i-replay ito para makita niyo yung kanyang contact number. Kaya, nais kong pasalamatan ka, Ate Lou. Thank you very much. And gusto ko rin pasalamatan yung mga kaagapay natin sa Bukawe Transmitter Site. Sila Prodtech, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benji Masura at Benji Morano. Ang RTV team natin si Eileen Valdez, si Wen Balatukan, Angelica Calayag, Bong Chica, and Jabez Mancho. Ang engineer on duty, si Angelo Menor at Kuya JV Tabua. At ang ating personal assistant, si Ate Kayla Escalante. Thank you very much, Ate Kay. And kami nagpapaalam sa inyo, pero ang dami pa natin tatalakay next time. Sana magkita tayo ulit, Ate Lou. And next week, tuloy-tuloy pa rin ang Heartline mula Monday hanggang Friday, 9:30 p.m. hanggang 11 p.m. dito sa 702 DCAS, kaagapay ng Sambayanan. At tayo'y miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Kaya see you again next week. And dito sa Heartline Friday night, God bless to all of you. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.